Libo-libong mga tao ang nawawala sa mga kagubatan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Taon-taon. Ang ilan sa kanila ay nahahanap yung daan pa uwi o kaya naman ay natatagpuan ng mga otoridad at sinasabi nilang nagkamali lang daw sila ng daan at naligaw. Kaya sila nawala. May mga tao rin namang nawala at natatagpuan pero wala ng buhay. Meron din naman mga taong nawala na hindi na ulit nakita hanggang ngayon. Ano man nangyari sa kanila at kung saan sila napunta ay hindi na nalaman. Ano mang naging dahilan sa pagkawala nila ay nananatiling misteryo. Pero ang laman ng video na to ay patungkol sa mga taong nawala sa kagubatan. Nakauwi din naman sila. Ang kaso nga lang may daladala silang kwento na maging yung mga investigador at mga eksperto ay hindi ito maipaliwanag. Na talaga namang nagpakilabot sa mga taong nakarinig sa mga kwento na to. Ultimo yung mga taong hindi naniniwala sa mga ganitong uri ng pangyayari ay hindi rin ito maipaliwanag. At kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga solve at unsolved cases ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Noong unang mga buwan ng taong 2020 ay abala ang lahat ng mga tao sa pag-aasikaso sa mga bagay na kakailanganin nila sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan, at sa mga susunod na taon. Ito yung mga araw na pagsisimula ng pagkalat ng COVID-19. Lahat ng mga tao, maging yung mga namiminuno sa pamahalaan sa mga bansa sa iba't ibang bahagi ng mundo, ay napapaisip na kung ano kayang magiging epekto nito sa ekonomiya at kung gaano kaya ito katagal. Sa kabilang banda naman, sa kabila ng mabilis na pagkalat ng COVID-19, ay may mga taong patuloy lang sa buhay nila at ginagawa lang yung palagian nilang ginagawa sa araw-araw. At isa na nga dyan, yung 39 years old na babae na si Fei Ji. Nakatira siya sa Longwang Village sa probinsya ng Zhejiang sa China. Noong February 16, 2020, gaya ng dati, pagising niya sa umaga, isusuot niya na yung paborito niyang jacket at gagawin niya na yung morning routine niya. Yun ay ang morning walk. Hilig niya yung maglakad-lakad sa village nila tuwing umaga bilang ehersisyo na rin ng katawan niya dahil lagi rin naman siyang nasa bahay lang. At bago siya magsimula sa paglalakad ay meron siyang partikular na tindahang dinadaanan kung saan binibili niya yung paborito niyang inumin na siya niyang iniinom sa paglalakad. At pagkatapos niya nga bumili, paglabas niya ng tindahan ay nagsimula na siyang maglakad. Sa paglalakad niya ay may napansin siyang kakaiba. Sa tagal na ng panahon na palagi siya naglalakad dito, ay bibihira lang yung mga taong nakikita niyang kasabay niyang naglalakad. At karamihan sa mga to ay mga taong kakilala niya na at nakakabatian niya. Pero nung umaga nga na yon, mga alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, ay may napansin siyang 5 tao na nag-aasikaso ng mga gamit nila, nagsusuot ng mga jacket na para bang naghahanda sila para umakyat ng bundok. Dahil nakahinto yung mga tao na to sa daanan paakyat. Sa paglalakad niya, nung papalapit na siya ng papalapit sa mga tao na to, naririnig niya na rin yung mga pinag-uusapan nila na patungkol lang naman sa kung gaano sila ka-excited sa pag-akyat ng bundok, na sa kung gaanong katagal na nila itong pinaplano. Hanggang sa paglalakad niya ay nagulat siya dahil tinawag ng mga to yung pangalan niya. Bagaman hindi kilala ni Fei Ji yung mga to, pero alam niyang taga dun lang sila dahil sa panunuot at tono ng pananalita nila. Masayang binabati ng 5 tao na to si Fei Ji at sinabihan siyang sumabay ka na sa amin sa pag-akyat ng bundok. Minsan lang naman namin to akyatin, sumabay ka na sa amin. Yung 5 tao na to ay minsan ang umakyat sa bundok na yun at nakita nila kung gaano kaganda yung tanawin sa taas. Pinipilit nilang kumbinsihin si Fei Ji na sumama na dahil ilang oras lang naman yung lakarin na yun, bababa rin daw sila kaagad. Sa buong buhay ni Fei Ji ay sa village na yun siya nakatira na tinatawag nga na Longwang Village. Dito na siya lumaki, nagkaasawa at nagkaroon ng mga anak pero ni minsan ay hindi niya pa naakyat yung mga bundok dito. Pero may nakakalungkot na dahilan si Fei Ji sa likod nito. Nung bata pa lang siya ay nagkaroon siya ng cancer. Kaya naman lagi lang siyang nasa bahay, mahabang gamutan at mahabang proseso ang dinanas niya. Pero gumaling naman siya sa cancer na yon. Ang kaso nga lang malaki ang naging impact nito sa kabataan niya. Nasanay siyang nasa bahay lang. Kung maglalakad man siya, nasa paligid lang siya ng bahay nila. Dahil nga sa paglaki niya, ang iniisip niya ay mahina yung katawan niya. Anumang oras pwede siyang mahilo, bumagsak. Kung lalayo siya, ay hindi siya makakahingi kaagad ng tulong. Pero nung umaga na yun, kita niya kung paano siya kinukumbinsi ng 5 tao na to. May mga gamit naman sila, may mga backpack, may mga tent at mga pagkain. Napaisip siyang, ba't kaya hindi ko subukang lumayo at sumama
sa 5 tao na to para masubukan ko naman lumayo sa bahay, masubukan ko at mapatunayan sa sarili ko na kaya kong lumayo sa lugar namin. Yung daan na yun na aakyatin nila ay umaabot sa 12 kilometro ang haba, na sa bundok na yun matatagpuan ang tinatawag na Longwang 18 Ponds o mas kilala sa tinatawag na 18 Ponds of the Dragon King. Yung mga ponds na to, maliliit na lawa, ay pwede kang uminom ng tubig, sinasabing swerte daw to at nakapagpapagaling ng mga sakit. Yan ang paniniwala ng mga tao sa lugar na yon. At kapag narating mo ang bawat lawa sa bundok na yon, ay meron din itong magagandang mga tanawin. Hanggang sa nakumbinsi na nga si Afei G nung 5 mga tao na to na mukhang mga kapitbahay niya lang, at nagsimula na silang maglakad paakyat ng bundok. Sa unang mga kilometro pa lang ng paglalakbay nila ay nakita na kaagad ni Afei G kung gaano kaganda yung mga tanawin dito. Sa unang mga maliliit na lawa na nadaanan nila ay nakita nila yung napakaraming mga bulubundukin sa paligid ng village nila, na sinasabi pa nga ng mga taong nagpupunta dito ay parang mga lugar na o tanawin na malapit sa langit. Sa paglalakad nila ay nasa likod lang si Afei G habang sinusundan niya yung 5 mga tao na to na nagkikwentuhan tungkol sa mga buhay nila, sa araw-araw nilang ginagawa at kung paanong ilang buwan na nilang pinaplano yung pag-akyat sa bundok na yon pero palagi silang hindi natutuloy. Humihinto sila sa mga lawang nadadaanan nila. Dito sila kumakain, umiinom, namimitas din sila ng mga prutas na kung saan sagana yung bundok na yon. Hanggang sa isang beses, nung huminto sila sa isang lawa, nakasandal nun si Afei G sa isang bato habang kumakain, umiinom ng tubig, ay bigla na lang siya nakaramdam ng hilo. Nung una hindi pa siya nag-aalala dahil naisip niya baka napagod na siya sa pag-akyat ng bundok dahil kadalasan naglalakad lang siya. Pero ngayon ay mahaba-haba yung nilakad niya tapos paakyat pa ng bundok. Kaya ang ginawa niya ay umupo na muna siya habang pinapanood niya yung mga kasama niya. Nakita niya yung mga to nagkikwentuhan lang, nakangiti, tumuturo sa magagandang tanawin, hindi naman to nakatingin sa kanya. Hanggang sa maya-maya ay nagsimula ng lumabo yung paningin niya. Hanggang sa makalipas ang ilang segundo ay nagdilim na nga yung paningin niya. Pagdilat ni Afei G ay madilim na at wala na rin yung 5 niyang mga kasama. Nagising siya sa parehong pwesto naman kung saan siya nahimatay. Kaya ang ginawa niya ay tumayo siya kaagad, tumingin siya sa paligid pero wala siya makitang kahit anong senyales kung saan napunta o saan nagpunta yung 5 niyang mga kasama. Dito ay nagsimula na siyang kabahan. Napaisip siyang bakit siya iniwan nung 5 niyang mga kasama. Pinabayaan lang ba siya ng mga to at bumaba na ng bundok at umuwi? Hanggang sa napaisip si Fei Ji na kung may nilagay ba yung mga to sa pagkain niya kaya siya nahimatay. At anumang oras ay babalik yung mga to na baka saktan siya, saan siya dalhin. Kaya ang ginawa niya ay hinanap niya yung daanan pababa ng bundok kung saan sila dumaan paakyat. Sa kilabot ni Fei Ji ay wala siyang makitang daanan. Na para bang nasa gitna siya ng makakapal na puno at mga damo at hindi niya malaman kung paano siya doon napunta. Sinubukan niya maglakad-lakad sa paligid hanggang sa nakita niyang may daanan pababa. Pero wala siyang makita dito, kundi dilim. Nakikita niyang may daanan dito pero hindi niya makita yung dulo dahil sa sobrang dilim nga ng daanan. At dito ay nagsimula na nga siyang magpanik. Una sa lahat, hindi niya kilala yung 5 taong nakasama niya. Bakit siya nahimatay? Bakit siya iniwan ng mga to? At bakit kaya iba na yung tanawin nung nahimatay siya at nung nagising siya? Sa kabila nung pareho yung batong sinasandalan niya nung nawalan siya ng malay. Habang tinititigan ni Afei Ji yung daanan pababa, ay nagsisimula na nga siya magpanik dahil anumang oras ay pwedeng bumalik yung 5 tao na to at may masamang gawin sa buhay niya. Ang tanging tumatakbo sa isip niya ng mga oras na yun ay kailangan niya ng tumakbo pababa, kailangan niya ng umalis. Kasabay nito ay natatakot siya dun sa daanan dahil napakadilim nga nung daanan na yun. Bukod pa dyan ay hindi niya alam kung saan patungo yung daanan na tinititigan niya. Pababa ba to sa amin? Palapit ba to sa lugar namin? O daan ito papalayo? Pauwi. Isa pa sa kinakatakot niya, makakasalubong ko ba yung 5 taong kasama ko sa daan na yon? Pero nilakasan niya na lang yung loob niya at nagsimula na siyang tumakbo pababa ng bundok. At makalipas ang ilang oras niyang pagtakbo, umiinom siya sa mga lawang nakikita niya, pumipitas ng mga prutas, nagpapahinga siya sa mga lawang nakikita niya, hanggang sa unti-unti niya nang nakikitang sumisikat yung araw. At dito ay unti-unti niya na rin nakikita yung daanan pababa ng bundok. At lumipas pa ang ilang oras niyang paglalakad pababa, dito niya na nakita yung village nila sa baba ng bundok. Kaya naman ibinuhos niya na yung natitira niyang lakas at nagsimula na siyang tumakbo
pababa. Sa pagtakbo niya ay nagsimula na siya makakita ng mga tao na kung saan may nakita siyang isang kumpol ng mga taong tumatakbo pasalubong sa kanya. Nakita niya dito yung mga anak niya, yung ate niya, maging yung asawa niya, at dito ay niyakap siya ng mga to. Nung una nagtaka siya bakit sobrang dami ng tao na to na sumalubong sa kanya, pero naisip niya rin na halos isang araw din siya nandun sa bundok. Nawala siya nung umaga, nagising siya umaga na rin o madaling araw. Siguro ni-report nga nung mga to sa pulis na nawawala siya, kaya maraming mga tao ang naghahanap sa kanya. Pagkatapos siyang yakapin ng mga kapatid niya ay nagsimula na siya magpaliwanag na pasensya na kayo. Kanina o kahapon nahimatay ako dun sa bundok. Kakagising ko lang kanina, hindi ko alam kung ilang oras akong tulog. Sinabi niya pa na kahapon ng umaga may 5 taong nagyaya sa akin umakyat ng bundok. Pero nung nahimatay ako ay nawala din sila. Dito ay napansin ni Afeji na nagbago yung itsura ng mga taong nasa harap niya. Mula sa natutuwa dahil nakabalik na siya, nagsimula yung mga to magkaroon ng mga mukhang nagtataka. Na para bang nagtataka sila sa kinikwento niya. Naisip ni Afeji baka naguluhan sila sa kinuwento niya, kaya't inulit niya. Pinaliwanag niyang kahapon naglalakad ako, may 5 taong nagyaya sa akin umakyat ng bundok, at habang nagpapahinga kami nawalan ako ng malay, pagising ko gabi na, kaya't nagsimula akong tumakbo pababa nitong bundok. Pasensya na kayong lahat sa abala sa paghahanap sa akin, okay lang ako. Hanggang sa napansin niya yung isa sa mga ate niya ay nagsimulang maglakad paatras papalayo sa kanya. Habang tinititigan siya nito na para bang may mukhang hindi makapaniwala sa sinasabi niya. Kaya't inulit-ulit ni Afeji na okay lang ako, at kinapitan siya nung ate niya na to sa mga balikat niya. Tinitigan siya nito sa mata niya at sinabihan siyang imposible ang kinikwento mo. Hindi maipaliwanag ni Faye bakit hindi naniniwala sa kanya yung ate niya. Hanggang sa nagsalita yung ate niya ng, "Feiji, imposible ang sinasabi mo. 17 araw ka nang nawawala." Dinala kaagad ng mga tao si Feiji sa pinakamalapit na ospital. Dito ay ichinek kaagad siya ng doktor at sinabihang walang kalaman-laman yung tiyan niya. Dehydrated din siya. Hindi rin nila maipaliwanag kung paanong buhay pa si Feiji. Dahil halos 3 linggo na siyang nasa bundok na yon, na kung saan sa gabi ay bumababa sa 0 degrees Celsius ang temperatura dito. Sa makalipas na ilang oras na nasa ospital itong si Feiji ay narinig niya rin kung ano ba talaga nangyari noong mga araw na nawawala siya. Noong unang araw, noong February 16, nung naglalakad nga siya at may 5 taong nagyaya sa kanyang umakyat dun sa bundok. Nung maggagabi na, nung hindi pa siya nakakauwi, ay nireport na nga siya ng mga kamag-anak niya sa mga pulis na nawawala siya. Kaya naman sinubukan nila maglibot sa lugar na kung saan palagi naglalakad si Feiji. Nung hindi nila ito makita, wala silang makitang senyales kung saan ito napunta, ay nireview nila yung mga CCTV dun sa mga daan. At dito ay nakita nga nila si Feiji suot-suot yung paborito niyang jacket na kulay pula na naglalakad. Kaya't noong mga oras na yun, alam ng mga kamag-anak ni Feiji pati ng mga pulis na umakyat nga siya talaga ng bundok. Na yung daanan na yun na paakyat ng bundok kung nasaan yung 18 Pants of the Dragon King ay umaabot sa 12 kilometro ang haba. Kaya dito nagpunta yung mga pulis sa mga sumunod na araw, mga volunteer na umabot sa 300 na mga tao ang naglibot dito. Ilang beses nilang nilibot yung 12 kilometrong daanan na yun paakyat ng bundok. Hindi nila makita si Faye. Wala rin sila makitang senyales o indikasyon kung saan ito napunta o kung ano kayang nangyari sa kanya. Nung lumipas yung unang 10 araw nung nawala ito, naisip ng mga pulis maging ng mga tao dun sa village, malabong buhay pa si Feiji. Ang iniisip nila ng mga oras na yun, maaaring nalunod ito at makikita nila yung bangkay nito sa ilalim ng mga lawa dito. Kaya naman isa-isa nila tong sinisid, pero hindi rin nila makita dito yung bangkay ni Faye. Nagtataka yung mga pulis bakit hirap na hirap silang makita ito sa kabila ng nakapula ito na jacket, natitingkad yung kulay sa umaga man o sa gabi. Ang ginawa ng mga pulis ay nagsama na sila ng mga aso na maaaring sumunod sa amoy nito. Araw-araw ay nagpapaputok na rin sila ng fireworks na kung sakali mang buhay pa si Feiji ay masundan niya yung mga putok na yun. Pero sa mga sumunod na araw ay wala talaga sila naging balita kung nasaan ito o anong nangyari sa kanya. Hanggang nung March 3, 17 araw matapos siyang nawala, ay bigla na nga lang nila itong nakitang bumababa ng bundok. Kaya hindi masisising gulat na gulat yung mga tao na nakarinig sa kinuwento ni Faye na isang araw lang daw yung naaalala niya nandun siya sa bundok na yun. Ang sabi pa ni Feiji ni minsan ay wala daw siya nakitang mga tao dun sa bundok na yun
Sa buong panahon na naglalakbay sila dun sa bundok, wala siya nakita o narinig ng mga fireworks. Bukod pa dyan ay patuloy niyang kinikwento yung 5 taong nagyaya sa kanya paakyat dito. Naaalala niya yung mga itsura na to, kung paano sila mag-usap, anong pangalan nila na siyang kinuha ng mga pulis. Hinanap ng mga pulis yung 5 tao na to at doon nila napag-alaman na imposibleng yung 5 tao na to ang silang yumaya kay Feiji. Dahil yung 5 tao na to ay silang mga unang taong tumira dun sa village na mahigit 20 taon na nung namatay sila. Bukod pa dyan, doon sa CCTV footage na nakita si Feiji na umaakyat ng bundok, nakita rin dito na wala siyang kasama. Hanggang ngayon ay hindi pa rin naaalala ni Feiji kung ano talaga nangyari sa kanya sa loob ng 17 araw na nandun siya sa bundok. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na ganun pala siya katagal na natili sa bundok na yon. Hindi pa rin malaman ng mga doktor maging ng mga taong nakatira dito kung paano siya nabuhay ng 17 araw nang walang maayos na pagkain, walang maayos na inumin, walang maayos na tulugan, na kung saan sa loob ng 17 araw na yon ay nawalan siya ng mahigit sa 20 kilo ng timbang niya. Yung mga taong nakatira dito sa Longwang Village ay naniniwala na isa itong patunay na may mga nagbabantay, may mga naglalaro ng mga espiritu sa 18 Pants of the Dragon King. May mga naniniwala din na pinaglaruan si Faye ng mga demonyo. Sa makalipas na mga taon ay hindi nawawalan ng mga ganitong kaso sa bundok kung saan matatagpuan ang 18 Pants of the Dragon King. Karaniwan sa mga to kapag di natatagpuan ng mahigit sa 3 araw ay namamatay. Yung iba naman ay kinakain ng mga hayop. Pero hindi ito yung unang beses itong nangyari. Dahil may isa ring kagubatan sa Amerika na may ganitong uri ng kaso na nangyari naman sa isang kagubatan sa Arkansas. Magkapatid silang nawala noon sa isang kagubatan sa St. Joe, Arkansas. 5 araw silang nawala. Ang tanging naaalala lang nila bago nila mahanap yung daan pa uwi. Sa paglalakad nila ay may nakita silang 8 lalaking nag-uusap dun sa gitna ng gubat. Nung nakita sila nito ay nagsipagtago yung mga to sa likod ng puno habang nakalabas yung mga ulo nila at nakatingin sa kanila. Sa sobrang kilabot nila sa senaryo na yon ay nagsimula silang tumakbo ng tumakbo hanggang sa nahanap sila ng mga rescuer. Maraming mga ganitong uri ng pangyayari na hindi pa rin na ipapaliwanag hanggang ngayon. Mag-iwan na lang kayo ng comment kung ano masasabi nyo sa kwento na to at magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento. Thank you for watching guys. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-like at i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa susunod na mga videos sa page na to.